Nasa ground floor ang kwarto mo at huwag kang magtatangka na umakyat sa itaas lalo na sa kwarto ko. Ayokong makita kahit na anino mo, okay? Si Maria na ang bahalang magturo kung alin ang kwarto mo sa ibaba. Masaya ako sa aking lifestyle. Hindi ko kailanman ginusto na mag-asawa o makasal sa isang katulad mo. At higit sa lahat, ayokong pinakikialaman ako lalo na pagdating sa mga babae na dinadala ko dito. Dinadala ko ang sino mang nais kong dalahin dito. Kaya huwag kang maglakas ng loob na pakialaman ang private life ko. It's none of your business. Inaasahan kong malinaw na sa'yo ang lahat. Ngayon, pwede ko nang marinig ang sagot mo. At ito na dapat ang huling pagkakataon na kakausapin mo ako. Sunod-sunod na sabi ni Vince. Nanlamig si Leslie at nanginig ang kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay parang umiikot. Ni hindi siya makatayo ng maayos. Nanginginig ng husto ang kanyang mga binti na tila walang lakas dahil wala siyang kinain ng buong araw. Muntik siyang atakihin nang muling magsalita si Vince. Wala na akong oras para sa'yo. Isang sagot lamang ang hinihintay ko sa'yo. At pagkatapos ay wala ka nang maririnig pa sa'kin. Naramdaman ni Leslie na umiikot ang mundo niya. Hindi siya mahinang babae. Ngunit ang lahat ng sinabi sa kanya ni Vince ay hindi niya akalain na maririnig niya dito. Kahit kailan ay hindi niya nagawa ang makipag-usap sa isang tao ng galit. Pasigaw at higit sa lahat ay mapanglait. Mahirap tanggapin ang mga pang-iinsulto sa kanya ni Vince. Hindi akalain ni Leslie na ang gwapo at malaanghel nitong mukha ay isa palang demonyo. Upang maiwasan ang pag-uusap na ito at ang lalaking ito ay mahina siyang bumulong ng oo. Humakbang siyang papalayo kay Vince, ngunit tila bahagya siyang nadulas at natumba. May naramdaman si Leslie na basa sa mukha niya. Binuksan niya ang mga mata at nakita ang isang may edad na babae na may hawak na isang basong tubig. Habang nakatingin ito sa kanya na may halong pag-aalala sa mukha nito. Naku iha, salamat naman at nagkamalay ka na. Hayaan mo akong tulungan kitang makapunta sa iyong silid. Malumanay nitong sabi kay Leslie. Sinubukan ni Leslie na tumayo dahan-dahan, pero dahil medyo mabigat ang suot niyang gown, ay nahirapan siyang makatayo. Inalalayan siya ng may edad na babae patungo sa kanyang kwarto na nasa tabi ng hagdan. Pagkabukas ng pinto ay agad na napansin ni Leslie ang magandang ayos ng kwarto at halatang inihanda talaga ito para sa kanya. Umupo si Leslie sa gilid ng kama at pinagmasdan ang buong paligid. Meron itong single bed at kumpletong kagamitan. Wala na siyang hahanapin pa dahil kumpleto na ang mga gamit, maliban sa asawa na dapat ay kasama niya ngayong gabi sa loob ng kwartong ito. Ako nga pala si Maria. Iha, huwag kang mahihiya na kausapin ako kapag meron kang kailangan. Ako ang nagluluto at nag-aasikaso ng lahat ng pangangailangan ni Vince. Kaya kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Nakangiting sabi ng matandang babae. Maraming salamat po, pero gusto ko po muna sanang mapag-isa ngayon. Malungkot na sabi ni Leslie. Okay iha, pero hindi ako aalis dito hanggat hindi ka kumakain, sabi ni Maria na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Hindi ko kailangan o gustong kumain ngayon. Sinubukang sabihin ni Leslie iyon dahil hindi siya sigurado kung tatanggapin ba ito ng kanyang sikmura. Hindi mo ako naiintindihan, iha. Kapag hindi ka kumain, mawawala ng resistensya ang katawan mo. Baka mangyari ulit ang nangyari sa'yo kanina. Kahit konti lang, kumain ka para kahit papaano ay malagyan ng pagkain ang tiyan mo. Mahinahong sabi ng matanda. Mabait at maalaga ang matanda,
kaya hindi na nagawang tumanggi pa ni Leslie. Saglit na nagpaalam ang matanda para kuhain ang niluto niyang pagkain para kay Leslie. Umalis si Maria upang kumuha ng makakain. Hindi pa rin makapaniwala si Leslie sa mga nangyayari. Hindi niya alam kung paano sagutin ang mga katanungan niya sa kanyang isip. At kung paano niya magagawang hindi na lang mag-isip. Kung ano ang mangyayari ay hindi niya alam. Sa totoo lang, nag-aalala siyang malaman kung ano ang magiging takbo ng kanyang buhay. Ano ang gagawin ng kanyang mga magulang kapag nalaman nila ang tungkol sa kanyang sitwasyon. At ano ang sasabihin ng mga magulang ni Vince kapag nalaman nila ang tungkol sa pagsasama nila ni Vince. Ano ang gagawin ni Derek kung malaman niya ang tungkol sa sitwasyon nila ni Vince? Ano kaya ang magiging reaksyon nito? At ang pinakamalala ay kung paano niya malalagpasan o makakayanan ang 1 taon ng kanyang buhay kasama ang lalaking ayaw makita kahit anino niya. Ano ang gagawin niya? Malalim pa rin ang kanyang iniisip nang bumalik si Maria na may dalang isang mug ng hot chocolate. Nang muling tingnan ni Leslie si Maria, ay hindi niya napigilan ang sarili. Niyakap niya ito ng mahigpit habang umiiyak. Naramdaman ni Leslie ang bahagyang paghaplos ni Maria sa kanyang likod upang mabawasan ang bigat na kanyang saloobin. Alam niyo po, gustong-gusto ko ito. Palagi akong umiinom ng hot chocolate kapag naguguluhan ako. Paano niyo po nalaman ito? Nakangiti ngunit malungkot pa rin ang mukha ni Leslie. Kahit papaano ay nabawasan ng konti ang bigat na dinadala niya dahil sa ipinakitang malasakit ng matanda. Ang aking intuition lang, iha. Palagi kong ginagawa ito kay Vince sa tuwing masama ang kanyang pakiramdam. Alam kong wala kang magagawa ngayon. Ngunit walang sino mang babae ang maaaring tumanggi sa mahiwagang mug na ito. Iyon ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa, para magkaroon ng laman ang iyong tiyan kahit papaano. Ngayon, inumin mo ito, iha. Ito ang paraan ni Maria upang aliwin siya nito at bigyan ng pag-asa. At dahil nararamdaman ni Leslie na maganda ang saloobin ng matanda sa kanya, ay ininom niya ang hot chocolate na ginawa nito. Nang sandaling iyon, ay may narinig silang yabag sa may pintuan. May naglalakad patungo sa hagdan. Tumayo si Leslie at sumilip sa pintuan dahil sa kuryosidad. Nag-aalala siya, paano kung biglang dumating ang mga magulang ni Vince? Ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. Isang magandang babae ang nakaakap sa kanyang bagong kasal na asawa. Muling nanlumo si Leslie sa kanyang nakita. Kailangan bang gawin ito ni Vince ngayong gabi? Sa gabi ng kasal nila? Wala siyang pakialam kung sino man ang babae nito. Ngunit sa unang gabi ng kasal nila, ay hindi man lang siya nito binigyan ng katiting na respeto. Kinabukasan, nagising si Leslie na maga ang mga mata at medyo masakit ang ulo. Kaya mahirap para sa kanya na bumangon at umupo. Pero sinubukan pa rin niya. Ang silid ay tila gaanong maliwanag at halos masilaw siya sa sinag ng araw mula sa bintana. Dahil sa mga kurtinang nakabukas, kaya pumasok sa loob ng kwarto niya ang matingkad na liwanag mula sa araw. Mahigpit niyang niyakap ang unan sa kanyang mga braso. Ang bawat alaala noong nakaraang gabi ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Muling naramdaman ni Leslie ang matinding sakit ng ulo at panghihina na naramdaman niya noong nakaraang araw. Tumayo siya para hanapin si Maria, ngunit nang hahanapin na niya si Maria sa kusina, narinig niyang bumukas ang isang pinto sa itaas. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at mabilis na nagtungo sa hagdan.
Nagtago siya sa likuran. Wala siyang balak na harapin ang mayabang na taong iyon. At sigurado rin siya na ayaw rin siyang makita ni Vince. Ang mga yabag na narinig niya ay parang aalis na ang babae. O dito rin siya mag-aagahan. Pwede ko bang malaman ang number mo so I can call you again for another amazing night? Sabi ng babae kay Vince habang bumababa ng hagdan. No, ako lang ang tumatawag sa mga babae pag kailangan ko. Bawal kang tumawag sa akin, okay? Tatawag na lang ako sa'yo kung kailangan ko ang serbisyo mo. Kaya makakaalis ka na. Matigas na sabi ni Vince sa babae. Bastos, ito ang unang pumasok sa isip ni Leslie nang marinig niya ang conversation ng dalawa. Ang taong ito ay may issue sa pag-uugali. Makasarili, masungit at matapang. Nangilabot si Leslie nang maisip ang mga bagay na iyon at hindi siya makapaniwala na nagpakasal siya sa isang katulad nito. Baby, hindi ka ba nasiyahan kagabi? Hayaan mo akong gawin ulit ito. Marami pa akong tricks na hindi ko nagawa sa'yo kagabi. Ayaw mo bang maulit ang... Patuloy na sabi ng babae na puno ng pang-aakit. Ngunit pinutol agad ito ni Vince. Just get out of here. I had a suckle with you last night. That doesn't mean I am stuck here with you. I'm Vince Lasenza, and I will not be stuck with the same girl forever. You all nothing but a gold-digging horse. Just get out of here, sigaw ni Vince sa babae. Walang sino man ang may karapatan na gawin ito sa kahit na sinong babae. Naramdaman ni Leslie ang sinabi ni Vince. Alam niyang may mas malalim na kahulugan ang sinabi nito at hindi niya iyon sinasadyang sabihin sa babae dahil ramdam niya na siya ang pinatatamaan nito. Ano man ang sinabi nito sa babae, lahat ng iyon ay related sa kanilang kasal. Natahimik ang buong paligid nang makaalis ang babae. At si Vince naman ay muling bumalik sa kanyang kwarto. Hindi na naghintay pa si Leslie at hinanap niya si Maria. Natagpuan niya ito na naghahanda ng agahan sa kusina. Napatingin si Leslie sa matanda habang naghahain. Muli ay nagpapasalamat siya sa Diyos na pinadala si Maria sa kanyang buhay. Sa masalimuot na takbo ng kanyang buhay. Good morning, Iha. O di ba mas maganda kapag wala kang iniisip na problema? Nakangiting bati ni Maria sa kanya. Pangit po ba ako kagabi? Pilit ang ngiti sa labi ni Leslie nang sabihin niya iyon. Maganda ka, Iha, at hindi pangkaraniwan ang iyong ganda. Dahil nabubukod tangi ang iyong ganda sa mga babaeng nakikita ko. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong ihanda ko na almusal sa iyo, Iha. Malambing na sabi ni Maria. Kahit ano po, mukhang masarap po ang amoy ng niluluto nyo. Ano po ba yan? Napasinghap si Leslie sa masarap na amoy mula sa niluluto ni Maria. Gumawa ako ng cheesy omelette na may sausage at bacon. Gustong-gusto ni Vince ang almusal na ito. Gusto mo rin ba ito, Iha? Tanong ni Maria na may ngiti sa mga labi. Opo, pero pagkatapos na lang pong kumain ni Vince tsaka ako kakain. Nakatungong sabi ni Leslie. Naalala niya ang sinabi ni Vince sa kanya na ayaw nitong makita ang pagmumukha niya. Kaya nagpasa siya na mag-agahan pagkaalis ni Vince. Walang balak si Leslie na harapin si Vince dahil sa ipinakita at ipinaramdam nitong ugali sa kanya. Okay, Iha, naiintindihan ko. Take your time at ipapaalam ko sa iyo oras na umalis na siya. Bakas ang lungkot sa mukha ni Maria nang sabihin niya iyon. Hindi na nagsalita pa si Leslie at bumalik na siya sa kanyang silid. Matapos maligo, ay nagbihis si Leslie ng isang kulay na dilaw na top at komportableng short. Pagkatapos niyang magbihis, ay hinanap niya ang kanyang charger
Magulo ang isip niya kagabi kaya hindi niya nagawang tingnan ang kanyang cellphone na halos wala ng charge. Kasunod noon ay inayos niya ang mga damit at inilagay sa cabinet dahil mananatili siya sa bahay na ito ng 1 taon. Medyo natagalan siyang ayusin ang kanyang mga gamit. At nang tumingin siya sa orasan, naisip niyang malamang ay tapos na si Vince mag-almusal at baka nakaalis na ito. Nang mga sandaling iyon ay may kumatok sa kanyang kwarto. Kasunod noon ay ang pagbukas ng pinto. Nakita niya si Maria na sumilip at niyaya siyang lumabas upang makapag-almusal. Medyo nakaramdam din si Leslie ng gutom nang maalaala niya ang oras. Naisip niyang walang kahihinatnan ang pag-upo niya sa isang sulok at pag-iyak dahil sa kanyang piniling desisyon. Kaya't lumabas siya at nag-almusal. Napansin niyang nakatingin si Maria sa kanyang malungkot na mga mata. Huwag kang mag-alala, iha. Naniniwala akong hindi masamang tao si Vince at alam kong ang aking alaga ay may mabuting puso. Kailangan lang niyang mapagtanto ang presensya mo sa kanyang buhay at asahan mo magiging maayos din ang lahat. Sa sandaling makilala ka niya at makita, sigurado akong mamahalin ka niya. Huwag ka lang sumuko sa kanya. Mahinahong sabi ni Maria. Alam kong mahirap para sa'yo, ngunit magtiwala ka lang sa akin. Itinuring na akong pangalawang magulang ni Vince, iha. Dahil nagtatrabaho na ako sa pamilya nila bago pa ipanganak si Vince. Simula noon, ako na ang nag-alaga sa kanya at nakasubaybay ako hanggang sa paglaki niya. Kaya sinasabi ko sa'yo na huwag kang susuko sa kanya. Sa tingin ko ay ikaw ang perpektong babae para kay Vince at nararamdaman ko na kapag nakita ka niya at nakilala, bibigyan ka niya ng halaga. Maaaring mahirap pagbigyan ang hinihiling ko mula sa'yo. Ngunit kapag nakilala mo siya ng lubos, ay makikilala mo ang kanyang magandang kalooban. Hayaan mong makita ka niya at makilala, iha. Patuloy na sabi ni Maria. Pinakinggan ni Leslie ang sinabi ni Maria na may halong pagtataka. Posible ba? Maaari bang ang tulad ni Vince ay merong mabuting puso? Ang lahat ng narinig niyang salita mula kay Vince ay nangangahulugan lamang na wala siyang puso at walang tunay na damdamin. Ngunit sa kontratang pinirmahan niya ay hindi siya pwedeng makipaghiwalay kay Vince. Isa pa ay ayaw niyang saktan ang daddy ni Vince na may sakit. At may ilang buwan na lamang upang mabuhay. Hindi maaaring baliwalain na lamang niya ang taong ito. Habang pinag-uusapan nila ni Maria ang tungkol sa posibleng mahalin siya ni Vince, ang tanging nasa isip ni Leslie ay hindi naman niya ginusto na mahalin siya nito pabalik. Narito lamang siya para sa kanyang Tito Fredo at wala siyang pakialam kung mahalin siya o kung gaano siya kaperpekto para kay Vince. Naiintindihan niya na hindi sila para sa isa't isa. Wala siyang hinahangad at hindi siya umaasa na mag-work ang kanilang kasal. Ang kailangan niya lang gawin ay pakisamahan si Vince ng 1 taon para sa kanyang Tito Fredo. Sa mababang tono ng boses ni Leslie ay nasabi niyang, "Salamat po sa pagsabi sa akin. Kailangan kong marinig ang mga salitang ito para kahit papaano ay gumaan po ang bigat na nararamdaman ko." Halika, iha. Ipapakita ko sa iyo ang buong paligid ng bahay na ito. Nakangiting sabi ni Maria. Hindi po ako maaaring umakyat. Bigla niyang naalala na mahigpit siyang pinagbawalan ni Vince na umakyat sa hagdan. Naalala niya rin kung paano siya ininsulto ni Vince. Lahat ng panlalait at masamang salita ay narinig niya mula kay Vince. Pakiramdam ni Leslie ay ikakamatay niya kapag nakita niya ang kwarto nito.
Naiintindihan kita, Iha. Ngunit may ilang mga lugar dito sa ibaba kung saan ka maaaring pumunta. Ipapakita ko sa iyo ang buong paligid. Muling sabi ni Maria habang malungkot na pinagmamasdan si Leslie. Okay po, sige. Bago nila libutin ang bahay, ay nagtungo si Leslie sa kanyang kwarto upang kuhain ang kanyang cellphone. Dahil ayaw niyang makaligtaan ang anumang tawag mula sa kanyang pamilya pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ipinakita sa kanya ni Maria ang sala, dining area at isang pintuan. Ito ay ang study room ni Vince. Napansin din niya ang isang magandang pool sa likod ng bahay na tila nag-aanyaya sa kanya na itubog ang sarili para mapawi ang lungkot na nararamdaman. Ipinakita rin sa kanya ni Maria ang napakagandang garden. Ang magandang garden ay napapalibutan ng magagandang halaman at mga puno. Tumalon ang puso ni Leslie sa saya nang makita niya ang magandang tanawin na iyon. Iyan lamang, Iha, at sana ay nagustuhan mo ang nakita mo, nakangiting sabi ni Maria. Opo, napakaganda ng lahat. Pwede po bang manatili dito ng ilang oras? Kung okay lang po sa inyo, maaari niyo po ba akong iwan dito kahit saglit lang? Pakiusap niya sa matanda. Oo naman, Iha. Iiwan kita dito kung nais mong mapag-isa. Sige, mauuna na ako sa loob at may gagawin pa ako. Sumunod ka na lang kapag nagsawa ka na sa mga bulaklak. Pagkasabi noon ay tuluyan ng umalis ang matanda at nagtungo sa loob ng bahay. Napatingin si Leslie sa mga halaman at bulaklak. Habang tumatakbo ang kanyang isipan sa dapat niyang gawin, naisip niya na ang paglabas sa bahay na ito para sa trabaho ay magiging madali para sa kanya. Habang iniisip niya ang mga bagay na iyon, ay biglang sumagi sa isip niya kung kailan hihilingin sa kanya ng kanyang ama na bumalik siya sa opisina mula sa bakasyon. Kailangan niyang makausap ang kanyang daddy sa lalong madaling panahon. Matapos ang 2 ring, ay sinagot ng daddy niya ang tawag. Good morning, princess. Kamusta ang iyong unang umaga sa iyong bagong tahanan? Masayang bungad ng daddy niya. Naging emosyonal naman si Leslie nang marinig ang boses ng kanyang daddy sa kabilang linya. Kasama mo ba si Vince? Dagdag na tanong nito. Dad, mukhang masaya ka sa pagpapakasal ko. Pabirong sabi niya sa kanyang daddy. Bakit mo naman nasabi yun, anak? Nasasabik lang akong makausap ka. I miss you already. Namimiss ka namin ng mami mo na makasalo sa aming almusal. Nag-almusal ka na ba, anak? Muli nitong sabi sa anak. Opo, gumawa si Manang Maria ng masarap na cheesy omelette. Mukhang kalmado niyang sagot, ngunit sa loob ay umiiyak ang kanyang puso. Dahil ito ang unang beses na hindi niya nakasalo sa almusal ang kanyang mga magulang. Tahimik na tumulo ang luha sa kanyang pisngi habang kausap niya ang kanyang ama. Buti naman kung ganon, anak. Nasaan nga pala si Vince? Pumasok po siya ngayon sa office. Malungkot niyang sagot pero pinilit niyang hindi ipahalata sa ama ang kanyang saloobin. Ngayon, sa unang araw ng kasal niyo? Paano niya nagawang magtrabaho sa unang araw ng kasal niyo? Hindi naman tama yun. Kailangan kong makausap ang lalaking yun. Nag-aalalang sabi ng daddy niya. Pinagpatuloy ni Leslie ang pagpapanggap sa kanyang ama at sinabi na okay lang iyon. No, Dad. Naiintindihan ko ang lahat. Kailangan ng kumpanya si Vince at siya na ang tumatayong CEO ng kumpanya Lasenza ngayon. Kaya kailangan niyang alagaan ang kumpanya na ipinagkatiwala sa kanya ni Tito Fredo. At naiintindihan ko kung bakit kailangan niyang pumasok sa opisina kesa manatili sa tabi ko.
Minsan, iniisip ko na napakaswerte ko dahil nagkaroon ako ng isang anak na maganda at maalalahanin katulad mo. Pagkasabi noon ay napabuntong hininga ang daddy ni Leslie bago muling nagsalita. Basta, ipangako mo lang sa akin na magiging masaya ka, okay? Opo, Dad. Pinapangako ko sa'yo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay ilang minutong katahimikan ang namayani. Nangako siya sa sarili, pati na rin sa kanyang ama. Kailangan niyang maging matatag upang labanan at makayanan ang sitwasyong ito. Ipinaalala ni Leslie sa sarili na hindi siya mahina at kailangan niyang tumayo ng mag-isa. Love you, Dad. Sinadya niyang sabihin iyon para maiwasan ang tungkol sa kanila ni Vince. I love you too, anak. Buong pagmamahal niyang sabi kay Leslie. Dad, kailan ulit ako makakapasok sa office mo? Pumasok na si Vince sa trabaho niya. Pwede na rin ba akong pumasok sa trabaho ko? Muli niyang tanong sa kanyang ama at umaasa siya na sana ipagbigyan siya nito. Pwede naman, anak, ngunit may isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Pagkatapos ng aking design, magtatrabaho ka sa Lasensas. Kailangan nila ng bago at talented na arkitekto tulad mo. Naalala mo ba kung gaano kalaki ang paghanga ng Tito Fredo mo sa'yo nang ipakita mo sa kanya ang iyong mga designs? At bilang isa ka ng Lasensa ngayon, ay pwede ka nang magtrabaho sa kumpanya nila. At nakakasiguro akong ikakatuwa yun ni Fredo kapag nalaman niya na doon ka na nagtatrabaho. Naiintindihan mo naman ang ibig kong sabihin, di ba, anak? Nasabi na rin ito sa akin ni Fredo noon. Pero Dad, komportable akong magtrabaho sa kumpanya nyo. Hindi ba pwedeng sa kumpanya nyo na lang? Bakit sa Lasensa pa? Hindi makapaniwala si Leslie sa kanyang narinig. Bakit nangyayari ito sa kanyang buhay? Mahirap paniwalaan kung paano nangyayaring ibang tao pa ang kailangang magdesisyon sa kanyang buhay. Bilang anak ko, may karapatan ka sa kumpanya ko. Alam kong marami kang mga responsibilidad na dapat gawin. Ngunit kailangan ka rin ng lasensa, anak. Pag natapos ang ating proyekto, ay magjo-join ka na sa lasensa. Pag-uusapan natin ito mamaya. Wala nang puwang pa si Leslie para makipagtalo pa sa gusto ng kanyang ama at ng kanyang Tito Fredo. Okay, Dad, bye. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawala niya matapos makipag-usap sa kanyang ama. Pagkababa niya ng telepono, ay hindi pa rin siya makapaniwala na mangyayari ito sa kanyang buhay. Wala siyang balak na magtrabaho sa Lasensa. Bukod doon, ay tiyak niyang hindi gugustuhin ni Vince na makita siya sa kumpanya. Paano siya magtatrabaho sa Lasensa kung kahit anino niya ay ayaw nitong makita? Paano? Kailangan niyang makausap ang daddy ni Vince tungkol dito. Pakiramdam ni Leslie ay napakahaba ng araw simula nang tumira siya sa mansyon ni Vince. Kinausap rin niya ang mami niya at si Sheila para kahit papaano ay mabawasan ang kanyang pagkainip. Nalungkot si Sheila nang malaman ang kanyang sitwasyon. Pakiramdam ni Leslie ay bumalik siya sa kanyang sarili nang makausap niya ang matalik na kaibigan. Kinagabihan ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang daddy at sinabi nito sa kanya na maaari na siyang magtrabaho sa susunod na araw kung gusto niya. Nagpapasalamat siya dahil hindi na niya titiisin ang araw na walang ginagawa at isipin ang kanyang kalunos-lunos na sitwasyon. Nalanghap ni Leslie ang malamig na simoy ng hangin habang nakaupo sa lounge swing sa tabi ng pool. Napakaganda ng garden at tila nag-aanyaya ito na manatili siya roon.
Ngunit sa tuwing pumapasok sa isipan niya si Vince, ay nakakaramdam siya ng galit at hindi niya mapigilan ang mag-isip kung totoong galit ito sa kanya at hindi nito kayang makasama siya sa iisang bubong. Bakit nga ba siya pa ang pinakasalan nito? Habang iniisip ni Leslie ang mga bagay na iyon, pinili niyang huwag na lang ipaalam sa mga tao ang tungkol sa kanilang mga issue. Hiling ng kanyang Tito Fredo na manatili siya bilang asawa ni Vince sa loob ng 1 taon. Para kay Mr. Lasenza ay pumayag siyang pakasalan si Vince. And besides, kasal na siya at hindi na niya mababago yun. Kaya mas mabuting hintayin na lang niyang matapos ang 1 taon ng kontrata at makakaalis na siya sa buhay ni Vince. Habang iniisip niya si Vince, ay naisipan niyang ilabas ang kanyang cellphone at ininstock niya si Vince. Nag-research siya ng konti tungkol sa anong lifestyle meron ito. Nakita niya ang iba't ibang babae na kasama nito sa magkakaibang pictures. Hindi nga siya nagkamali dahil totoo ang nasa isip niya at ang sinasabi ni Derek noon na isa itong babaero. Pakiramdam ni Leslie ay napakataba niya kung ikukumpara sa iba't ibang modelo na nakahawak sa muscular arm ni Vince. Napansin niya rin ang matipunong katawan ni Vince at ang gwapong mukha nito. Napakagwapo nito sa bawat anggulo at talaga namang nakakaaliw itong pagmasdan. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay isang sining. Ang mga muscle ay nakaumbok sa bawat anggulo na parang kay sarap nitong hawakan. Pero hindi, bulong niya sa kanyang sarili. Kinamumuhian niya ang lalaking iyon. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe.